At pagaling po tayo sa tutong sukuan. May Bible po ba dyan? Hindi po. Thank you po. So, ito po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa book of Isaiah, chapter 55, verse 6 at saka verse 7 lamang po. Isaiah. Live po na po natin ngayon. At ang topic natin, My God. Pakita niyo na po. Isaiah chapter 57. Babasahin ko po. Sabayan niyo na lamang po pagbasa. Ready? Seek it may be found. He upon him was near. And his witness and that when let's turn unto the Lord, being mercy upon him, and we will that delivered. Amen. Our most gracious God, thank you, Lord God. Maraming salamat po sa umagang ito na kami po, Lord God, ay makapagsamba po sa inyo. At Lord, kami po ay gamitin niyo po bawat isa instrumento. At Lord, ikaw po, Lord God, ang mangusap sa bawat isa. Ikaw po, Lord God, ang makita. At ikaw po ang magtaas po, Lord God. Lord, wala po akong kakayahan. Wala po akong magagawa. Wala po kayo, Lord God. Itago niya lamang po ako, Lord, sa inyong likuran. Yes, we mightily in this morning. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mapuri po namin. At sa pagsama po namin ngayon, pumahayaan ng kaaway na makapangambala po, Lord God. At ngayong oras po na ito, ang masamba po ng bawat isa sa amin. Lord, ihanda niyo po ang aming pong puso at isipan. Holy Spirit, Lord God, ikaw po ang magturo ng inyong pong mensahe. At Lord, patuloy po kami sa mensahe pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. So, Pinoon, ang topic po natin ngayon ay God. Seek. From seek, hanapin. Ito pa rin. Ito po yung ibig sabihin ng seek sa ano po, sa Tagalog. Hanapin, manap, no, maghangad. Yan po ibig sabihin ng seek. Pagsikapan, sikapin, o mata mo, paghanapin. Ayan po. Sa English naman po, sa meaning naman po ng seek, attempt to find something. No? Ayan po. Dito, something, pagbinasa sa chapter 55, verse 6 to 7, sabi po na Biblia, sa Tagalog ko po babasahin, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusutumpungan. Yan po yung pinapagawa po sa atin ng salita ng Diyos. Dahil masusumpungan po natin ang Panginoon, marapat lamang po na hanapin po natin siya. At sabi ng Biblia, magsitawag kayo sa Kanya. Yan po yung pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon, samantalang siya'y malapit. No? Akala na iba, malayo ang Diyos. Pero kapatid, alalahanin po natin, malapit lamang po ang Panginoon. Dahil bilang mga anak niya po, malapit po talaga ang Diyos sa kanya pong mga anak. Amen po. Tayo po, dahil po sa pagdanggap po natin kay Jesus Christ bilang Panginoon ang tagapagligtas, tayo po ay napabilang bilang anak niya po. At wala naman pong matinong magulang na hindi po makikinig sa kanya pong mga anak sa tuwing naghahanap po sa kanya. Tama po. At dito po sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 55 verse 6, samantalang siya'y malapit. Sa verse 7 naman po, sabi ng Biblia, lisanin ng masama ang kanyang lakad. No, tayo po bilang tao, dahil nakakagawa talaga tayo ng masama, ng kasalanan, yan yung pinapagawa sa atin
Panginoon, lisanin o forsake. Ibig sabihin, iwanan mo yan. No? His way. Sabi ng Biblia, yung masama, lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. So kung tayo po ay liko ang ating mga iniisip, ibig sabihin yung isip natin hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, lisanin natin yan, iwanan po natin yung mga bagay na yan. Yung masama, yung likong pag-iisip, at sabi ng Biblia, pinapagawa sa atin ng Panginoon at manumbalik siya sa Panginoon. Yan po. At anong gagawin ng Panginoon sa atin mga kapatid? No? Lahat po ng tao, no? Ang gagawin ng Panginoon, meron pa po itong kasunod, at kaawaan na siya. No? Sabi ng Biblia, and He will have mercy upon him. Makakasumpong naman po talaga ang mga taong naghahanap sa Diyos. Anong masusumpungan ng mga taong naghahanap sa Diyos? Mercy. No? Alam naman po natin, sabi ng Biblia, ang Diyos, rich in mercy po siya. No? Mayaman po ang Diyos sa habag, kapatid. No? At sabi ng Biblia, meron pa po itong kasunod, at sa aming Diyos and to our God, sapagkat siya'y anong ginagawa ng Panginoon? Magpapatawad ng sagana. For He will abundantly pardon. Amen po. Kaya nga, lagi po tayong hangarin, no? Seeking my God. Hangarin po natin na palagi na hanapin ng Diyos sa buhay po natin. No? Every day of our life, hanggang may breath pa po tayo. Dahil ang Diyos, kapag hinanap po natin siya, yan po yung mga matatamasa po natin. Amen po. At dito po sa ating pong pag-aaral, no? What does it mean? Ano po ba yung meaning kung bakit natin dapat hanapin ang Diyos? Why we seek the things of God? Bakit po natin nahanapin yung mga bagay na mga bagay na tungkol po sa Diyos? No? O, bakit po natin kailangang seek ang Panginoon? No? Seeking God Himself. No? Meron po dito tayo point 1, dahil ito po ay hindi natin character. It is not in our character. Yun po yung point 1 po natin. Mababasa po natin sa Book of Romans. Saan po natin ang ating mga Biblia? Nandyan po ba kayo? Amen? Chapter 3, verse 11. Ito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang nakatastas, walang humahanap sa Diyos. Hindi natin character yan nung hindi pa tayo ligtas. Hindi naman talaga tayo naghahanap ng Word of God. Nandun tayo sa bisyo, nandun tayo sa kalayawan, nandun tayo sa kamalian, sa kasalanan, sa kasamaan. Pero nang tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, naligtas po tayo, no? Yung hindi na po natin ano yung sarili po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa paggawa ng kalooban po ng ating Panginoon. Pero dito, hindi natin talaga po character. Unang-una pa lang, nature na po natin ng sin. At sabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 11, there is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Yun po talaga ang katangian natin noon, kapatid. Lalahanin po natin. Hindi natin character. No? Kumbaga, kung hindi mo yun katangian, ang paghahanap sa Diyos, ibig sabihin, no? Sabi dito, it is not in our character. No, hindi mo talaga yan character. Hindi talaga character ng tao ang paghahanap sa Diyos, kapatid. Yan po. Kaya nga, napakahalaga po na ang isang tao ay maligtas, kapatid. No? Sabi nga ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians Opo. 2 Corinthians, saan po natin? 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. Saan po lamang po?
po ang nangyari, mga kapatid. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen po. Yun po yung nangyari, kapatid. No? Dahil nga hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin katangian na hanapin ang Panginoon. Pero nung tayo po ay naligtas, nung tayo po ay nakatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon po natin at tagapagligtas, no, tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, napabilang po tayo, napupunta po tayo sa langit, sa biyaya po ng Panginoon at habag po yan ng Panginoon. Wala po tayong ginawa doon, wala po tayong dinagdag doon, kundi ang Panginoon po, dahil po sa finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, dahil po sa ginawa niya po, dahil siya po yung nagligtas po sa atin, mga kapatid. At sabi dito, therefore, ibig sabihin ng therefore, conclusion po yan. No? Kinunclude po na sino mang tao na kay Kristo na, sabi ng Biblia, he is a new, bago na po, new creature. At sabi ng Biblia, yung sinabi sa Romans 3:11, buksan po natin ulit, Romans chapter 3, verse 11, no? Hindi talaga natin katangian na hanapin po ang Panginoon. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Point 2 naman po natin. Point 2, it is not in our composure. No, hindi po natin ito, sabi dito, ibig sabihin ng composure, ito po, o kalma, o the state of, or feeling of being calm and in control of oneself. No, hindi natin control, kapatid, yung paghahanap sa Panginoon kapag hindi po tayo ligtas, kapatid. Sabi dito sa Romans chapter 3 verse 18, buksan po natin ating mga Biblia upang masundan po natin. Dahil napakahalaga po nito na seeking our God, seeking my God. Sabi ng Biblia, sa book of Romans chapter 3 verse 18, the Bible says, there is no fear of God before their eyes. No? Lahat naman talaga ng mga unsaved unbelievers ay hindi talaga yan. Wala po talaga yan takot sa Diyos. Walang takot yan sa paggawa. Pag gagawa lang at gagawa po yan ng mali, ng kasalanan, dahil hindi po sila saved. Pero kung saved yan, makakaranas po talaga ng palo yan mula sa Diyos. Makakaranas po yan ng hindi magandang pangyayari o mga pangyayari na magpapaalala sa kanya na, ang Diyos, andyan po. No? At sabi ng Biblia, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. In their eyes. No, sabi ng Biblia, before their eyes, ang tao po, wala po talagang takot yan. No? Yan po yung katangian kasi ng tao. No? Nature na po yan ng tao, and the way, there is no fear of God before their eyes. So, hindi natin control po yan, yung paghahanap sa Diyos, kapatid. Kaya nga, bilang ligtas, no, katangian na po natin yan. Karakter na po natin. Kung ano yung karakter ng Panginoon, yan po yung susundan po natin. Ang Panginoong Jesucristo, nag-ano na po siya, nagbigay po siya ng, as a living example po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin. Dito po sa mundo. Marami po siyang naranasan, tinukso po siya ng higit sa lahat, no? Siya po, kahit si Satan, naranasan niya po yung pagtutukso ni Satan, 3 beses pa nga po, no? Maraming beses po siyang tinukso. Pero tandaan po natin, hindi po kailanman natutukso ang Diyos na si Panginoong Jesucristo. At sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Paano pa yan po mga tukso, mga hamon sa buhay, no? Tayo rin po, papatuloy po natin sa pag-seek sa Diyos. Yun sa Isaiah 55 verse 6-7, yun po ay tunay na mararanasan po natin bilang mga anak ng Diyos. At point po, it is not our culture. Hindi po natin kultura. Pag sinabing culture, ito pong ibig sabihin ng culture. Kultura, yan po. Hindi po natin yan kultura, kapatid. Yung pag
paghahanap sa Diyos. Sabi po kasi ng Biblia sa Philippians chapter 2 verse 21. Philippians, po natin mga Biblia, chapter 2. For seek your own, sabi dito lahat, hinahanap talaga natin ang mga sarili lang natin, no? Nung hindi pa tayo saved. Not the things which are Jesus Christ. Ibig sabihin po, kahit pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, ang sa kanilang hindi ang mga bagay ni Yesu Cristo. No, yan po talaga ang mga gawain ng unsaved believers. Kaya nga, hindi mo po mapipilit ang tao na hindi ligtas na magsamba sa Diyos. Patulad ng ginagawa po natin ngayon, na pagsamba sa pagpuputo ng Panginoon, hindi po natin silang mapipilit. Unless, no, na masib po sila, kapatid. Dahil hindi po natin sa kultura na gawin yung kalooban ng Panginoon. No? Mula nung hindi pa po tayo naligtas. Pero nung naligtas po tayo, no, sabi po sa Biblia, nabago na po tayo. Amen po. At sabi ng Biblia sa Philippians 2:21, for all, no, seek their own. Hinahanap po talaga ang sarili lang. Sarili kasi ang tao, kapatid. Sarili lang niya, inisip niya, no? Hindi niya alam na may nakatingin sa kanya, kahit saan siyang sulok, kahit nasa madilim siya o nasa liwanag siya, hindi man siya nakikita ng ibang tao, pero tandaan po natin, nakita lahat ng Diyos ang ginagawa po natin. Whether it be good, whether it be bad, kita po yan lahat ng Panginoon. Lahat ay hayag sa harapan ng Diyos. Hindi po talaga natin kultura na maghanap sa Diyos. Kaya nga, bilang mananampalataya, kapatid, po natin ang Diyos. Seeking my God. Natin, tama din po tayo, we will always go back to the Word of God. Dahil sabi ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, ito po ang sabi ng Biblia, nasasaad sa Biblia, sabi po ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan po yung privilege po natin, opportunity po natin yan bilang mga anak ng Diyos. Ang Diyos po, tapat po siya, just po siya. Ang gawin po ng Diyos, kapag tayo lumapit sa Kanya, nag-confess po tayo sa Kanya ng ating po mga kasalanan, ang gagawin niya to forgive us our sins, at ang gagawin pa, alam naman po natin na kapag may marumi, kailangan niyang linisin. No? Sa ating pong puso, ang marumi dyan, yung kasalanan, yung karumihan, yung kaisipan na hindi maganda, no? Yung heart and mind, connected po yan to each other. No? Pag yan po ay nagkakamali, nagkakasala, knowingly and unknowingly, lagi po dapat tayo nag-pray, no? Lalo na pag sa hindi tayo ng tawad, para yung sin, di ba nga, pag nag-press tayo ng temptation, yung sin lagi nakaharap po yan. Dahil hindi po ang tao sa malayo sa tao dito sa kasalanan. At sabi na din po sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at linisin sa lahat ng kalikuan. And to cleanse us unrighteousness. Nalaman po tayo ng salita ng Diyos ngayon, at mahalaga po na lagi tayo balik ng balik. O balik tayo sa salita ng Diyos, kapatid. Bilang anak ka ng Panginoon, saan ka ba pupunta? No? Kapag ikaw may magulang, may pinuntahan ka, kapag uuwi ka na, saan ka pupunta? Saan ka babalik? Sa iyong magulang, sa iyong tahanan. Ganon din po tayo sa Panginoon. Balikan po natin palagi ang Diyos, kapatid. No? Wala pong ibang safest o pinakaligtas na lugar kundi yung nasa Panginoon. Amen? Buksan po natin ang Isaiah
chapter 55. Isaiah chapter 55. Verse 6. Sa verse po natin na opening verse po natin, sabi ng Biblia, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. No? Mahalaga po sa buhay po natin, call God. No? Tawagan natin ang Diyos, seek God in prayer. Yan po. Mahalaga po sa buhay po natin, nahanapin po ang Diyos, no, sa pamamagitan po ng prayer, conversation with God, na maging malapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Seeking my God. Kung hindi mo yan gawain, kung hindi mo yan karakter, kapatid, no? Bilang anak ka ng Panginoon, nawa mapaalalahanan po tayo bawat isa po sa atin na seek God in prayer. No, dahil sabi ng Biblia, inyong hanapin ng Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Masusumpungan na ang Diyos at napakalapit po talaga ang Diyos. No? Wala naman talagang matinong lang na hindi papakinggan ng kanyang anak, lalo na kung ang anak niya masunurin, kung anak niya ginagawa ang kalooban niya. At pagka nag-pray tayo, di ba? Yung iba nagpe-pray sa isip lang, pero mas gusto ng Panginoon yung nagpe-pray sa Kanya is yung may kasamang bibig. Ano lang, natatalas na lang kung bibig ka. No? Pero kung nag-iisip lang, pero may bibig ka eh. Tama po? Maririnig ka ng Diyos, mas gusto ng Diyos po yan. Use our voice. No? Sabi nga po sa Psalms chapter 18 verse 6. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Psalms chapter 18. Amen po. Psalm 18 verse 6, in my distress, I called upon the Lord and cried unto my God. Kapatid, kung broken-hearted ka, kung naiiyak ka kapatid, iiyak mo yan sa Diyos. Huwag mo iiyak yan sa kapwa mo tao. Kapatid, in ang Biblia, He heard my voice. Ang nakikinig po ang Diyos kapag ka ikaw po ay lumapit po sa Kanya. No? Sa distress mo, sa kapanglawan mo, kapag ka ikaw ay naiiyak, naluluha, ilapit mo sa Diyos. Si Lord ang kausapin po natin. He heard my voice. Alam po natin, no, nagagarantiyahan po tayo ng Diyos nakikinig po sa atin, sa ating boses, voice, out of His temple, and my calling Him before Him, even into His ears. No? Napupunta po yan sa tenga ng Panginoon, kapatid. At ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga tinig. Papasok po yan. No? Sabi nga sa Jeremiah 33, kapatid, very ano yan, familiar verse, no? Memorize nga po yan ng bawat isa na nag-memorize nito. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Yan po talaga ang gusto ng Diyos, kapatid, sa buhay po natin. No? Seek God in prayer. I will. Pag sinabing I will, ibig sabihin ng will, kapatid, sa Tagalog, ito po ibig ito po the future tense, expressing inevitable event, think facts about ability or capacity. Will, kalooban po yan, kagustuhan, testamento, loob, hangad. Ito yung ibig sabihin ng will, kapatid. Sabi ng Biblia, call unto me and I will. Yan talaga, pagka tumawag ka sa Panginoon, mayroon po talaga siya na sagot. Sa pananalangin po natin sa Panginoon, meron tayong maaasahan. Ibig sabihin, may pag-asa po tayo. Sa Diyos lamang po, may hope tayo. And I will answer thee. And at sabi ng Biblia, meron pa po itong kasunod. And shew thee great and mighty things which thou not. Mga dakilang bagay na hindi natin alam. Kapag sinik po natin ng Panginoon sa prayer, no? Sabi ng Panginoon, ipapakita niya, no? At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo
nangangalaman. Yan po yung mahalaga sa buhay po natin. Isik po natin. At once na nagsisik po tayo sa Panginoon, alalahanin po natin sa Mark chapter 11 verse 24. Ito po ang sabi ng Biblia. Buksan po natin. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kaya mas sabi ko sa inyo, lahat ng mga bagay na inyong idinalangin, sabi dito, lahat ng mga bagay, no? O ano bang mga bagay, whatsoever. What thing, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kaya nga po pag nagpe-pray po tayo, no? Natatanggap po talaga natin yung prayer natin. At lang naman yun sagot ng Diyos, yes, no, and wait. Magantay po tayo. Pag hindi pa natin natatanggap, yung panalangin po natin, no? So, ang Panginoon, maasahan po natin, no? At sabi dito, kapag nag-pray po tayo, believe, maniwala ka. Kapatid, kasi sabi ng Biblia, no? Wala po ito. It is impossible, no? Imposible na ma-please natin kapag wala po tayong faith sa Kanya, no? Sabi po ng Biblia. Pero tandaan po natin, may faith po tayo sa Panginoon. Kapatid nga, alalahanin po natin, kapag nag-pray pa tayo, when you pray, believe, no? Magsisampalataya kayo at inyong kakamtin. So dito po, meron pa po tayo dito, seek God in repentance. Hanapin po natin ng Diyos, no? Unahin po natin na mag-repent po muna tayo, humingi muna tayo ng sorry kay Lord, no? Knowingly and unknowingly, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, kapatid, yan po, parang hindi talaga makikinig sa'yo si Lord, kapatid. No? Kapag meron tayong sin na tinatago, meron tayong sin na kinikip, meron tayong sin na hindi man nakikita ng ibang tao, pero sa sarili po natin, meron talaga tayong sin. Pero kapatid, yan ay malilinisan mo. Katulad nga po ng niebe, kapatid, kapag lumapit po tayo sa Panginoon, no? Kinig natin ang Panginoon in repentance. Buksan po natin sa Isaiah chapter 55 verse 7. Isaiah. Sabi niyo verse po natin yan. 55. Verse 7. Sabi dito, let the wicked forsake his way. Pero na po tayo, no? Nakakagawa tayo ng mali, ng kasalanan, pero tayo po, may privilege na lumapit po sa Panginoon para hindi natin matanggap. Hindi na maabot sa atin yung palo ni Lord, no? Isik na natin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, and the righteous his thoughts, and let him return unto the, no? And he will have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. Sabi dito, return unto the Lord. Diba? Ang ibig sabihin ng repentance, no? Baguhin natin sa kasalanan at ituon po natin ang sarili po natin, no? Sa Diyos. No? Isik po natin ang Panginoon. Sabi nga tapos of Amen. Second Peter pala. Na lahat po ay mapahamak. Sabi ng Biblia, should all come to repentance. No? Mahalaga po sa buhay po natin. Sabi po nga po ng Biblia sa Psalms 139 verse 1, buksan po natin. Psalms 100 verse 1. Mapaalalahanan po tayo dito. Let's keep it that a son of David, O Lord, thou hast searched me and Panginoon, yung sinisiyasat ako. Ano ginagawa ng Panginoon? Sabi ni David, sinisiyasat siya na. Hindi rin tayo Panginoon. Okay, yung heart po natin, yung mind po natin, yung mga kilos po natin, actions po natin, at sa Biblia, at nakikita at ako, and known me. Wala pong ibang mas nakakakilala
kundi ang Panginoon lamang po, kapatid. Dahil alam ng Diyos, kilala ka niya, kapatid. No? Kilala ka niya at ako, no? Ay, mahalaga po talaga na isig po natin ang Panginoon sa repentance. Ano po ibig sabihin, no? Ng repentance? Ito po ang ibig sabihin ng repentance, kapatid. Repentance sa Tagalog. Repentance o pagsisisi. Sa English definition, the action of repenting. Sincere regret. O ibig sabihin, seryoso. No? Seryosong regret po yan. Or remorse. Regret, panghihinayang. Uy, bakit ko pa yung ginawa? Nagkamali pa ako, nagkasala ako. Kapatid, ang lahat ng bagay na nagawa natin kasalanan, hindi na natin yan mababalikan pa. Hindi na natin yan maitutuwid pa. Pag ang isang tayo nangyari na, hindi natin yan maibabalik. Not unless kapag gawin ng Panginoon, ibalik ka doon sa dati mong, sa pagkakataong yun, may tama mo yung pero hindi yan nangyari, kapatid. No? Ang bagay na nagawa natin kasalanan, pag nagawa mo na yung kasalanan na yan, no? Hindi na natin yan maibabalik. Kaya isik po natin ang Diyos sa repentance. I-turn. Ano yan? Regret. O kalungkutan. No? Malungkot po tayo. At ibig sabihin naman ng mataos na pagsisisi, deep regret or guilt for a wrong committed. No? Sa mga nagawa o committed. Yan po. At sabi nga 5 verse 7, balikan po natin. Isaiah 55 when the wicked forsake his way, and the unrighteous man, pag sinabing yung thoughts, ibig sabihin po ng thoughts, ito po yung dapat po nating alisin. Pagtingin, an idea, opinion produced by thinking or occurring sa thinking. Yan po yung thoughts, ibig sabihin ng thoughts, and let him return unto the Lord. At ang gagawin ng Panginoon, and He will have mercy upon him, to our God, and to our God, He will abundantly pardon. Ang gawin po natin, no? Turning away from wicked ways, use our mind for the glory of God. Yung thoughts po natin, para po yan sa kapurihan ng Panginoon. No? Grieve your sin. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng grieve? May dictionary pa ako dito. Grieve. Ito po ang magdalang hati, mahapis, umibig, mamighati, no? Malungkot. No? Yan po yung nararanasan po natin kapag tayo ng pali, no? Kailangan po natin, grieve po tayo, kamuhian natin ang sin, strive to stop, no? Po tayo, ano yung ibig sabihin ng strive? Ano yun po natin? Magsikap po natin, no? Pagsumikapan po natin, sa tulong po ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, sa habag po ng Panginoon, no? Magagawa po nating ihinto yung lumang pagkatao po natin. Dahil dito pa rin po natin kapatid, yung new nature at saka yung nature nandito pa sa kapatid. No? Mas sabi nga ng Biblia, the spirit is willing but the flesh is weak. Na willing po talaga na may strength, no? Seeking God, no?
Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. At alalahanin po natin, kapag hinahanap po natin ang Diyos, malapit po siya at masusumpungan po natin siya, mga kapatid. Maraming salamat po. Let's pray. Our most gracious God, Father in heaven, our Savior, God, maraming salamat po sa inyo po mga salita namin pong napakinggan. Nawa, Lord God, na bless po kami. At Lord, lagi po namin kayo masig, Panginoon. At Lord God, yung mga salita po namin pong napakinggan, ikip niyo po ito sa aming pong puso at isipan. Tayuan niyo po ito, Lord God. At help us, Lord, na pamahayan po namin ito. At maraming salamat po, Lord God, sa mga promises niyo po, sa mga matatanggap po namin kapag kami po, Lord God, ay nagsisik po sa inyo palagi po, Panginoon. Now, Lord, na-bless po kami sa inyo po mga salita at sa aming pong pagpapatuloy. Patuloy niyo po kaming pagpalain po, Lord God, at ma-bless po kami sa mga mensahe po namin po mapapakinggan ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Amen po. Maraming salamat.